the congregation sing this song. Hallelujah. All my life you have been so. Come on, itaas natin ang ating Panginoon. Mabuti siya. Mabuti siya. Ano mang sitwasyon. Hallelujah. Mabuti ang ating Panginoon. Come on, one more time. Let's declare it. Hallelujah. All my life you have been faithful. All my life you have been so sa inyong mga buhay na naramdaman nyo na mabuti ang Panginoon. His goodness is running out sa buhay ko. Hindi man maganda ang sitwasyon o maganda man ang sitwasyon, napakabuti ng Panginoon. Hindi yan magbabago magpakailanman, mga kapatid. Pag nasa punto ka pala, mga kapatid, ng sitwasyon ng buhay mo na down ka, tapos aalalahanin mo ang kabutihan ng Panginoon, ma-amaze ka. Hallelujah, ma-amaze ka. Pupurihin mo siya sa kanyang kamangha-mangha, sa kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan, mga kapatid. And I was moved by God, hallelujah, by His presence. Hallelujah. Hirahot kayo ng presensya ng Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. We cannot contain His goodness. Hallelujah. Nag-uumapaw ang presensya ng ating Panginoon. Dakila siya. Come on, let's declare it. Dakila siya. Buhay ka, Panginoon. Come on, one more time for the last time. Worship Him, worship Him. Hallelujah, hallelujah. Lord, we declare your faithfulness, your mercy, true and forever. By the word of faith of God and by the power of your name, ibuhos mo, Panginoon, ang iyong mga Espiritu sa ating kalagitnaan.
39. You have your Bibles with you, mga kapatid. Pwera na lang kung bisita ka. Psalms chapter 139, beginning from verse 13. I will read it on English Standard Version. The Bible says, pag wala po kayong Bible, mayroon pong PowerPoint. For you form my inward parts. Sabi ng International Version, mga kapatid, you created every part of me. Strong words ang gamit ni Haring David, mga kapatid, when he is describing as God, as His Savior, His supreme being, mga kapatid, ina-acknowledge ni Haring David. For you form my inward parts, you knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully. Everybody say fearfully. Fearfully. Tignan mo nga yung katabi mo ng nakakatakot. Ayan. Yang katabi mo ay fearfully made yan. For I am fearfully and wonderfully made. Amen? Alam niyo yung passage na yan? I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. Ganda, no? Your eyes saw my unformed substance. Oh, hallelujah. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita natin kung binasa. Panandalian tayong manalangin, mga kapatid. Dakila at makapangyarihan naming Panginoong Hesus, naming tagapagligtas. Sinasamba ka namin, Panginoon, at pinasasalamatan. Sa umagang ito, natatalastas mo ang nilalaman ng aming puso't isipan, O Diyos. May daladala kaming kabigatan sa umagang ito ay, Lord, I may not know, O God, hallelujah, what's individually, Lord Jesus, na daladala sa umagang ito. Pero nakikita mo ang lahat ng pangangailangan ng bawat isa. Ito man, Lord God, ay physical na kagalingan, spiritual na healing, Lord God, financially, O God, mentally, Panginoong Hesus, emotional strength, O God. You know our hearts, the intents of our hearts. Maraming salamat sa umagang ito. Lord God, once again, we are asking for your presence, that once again, that you will pour out your Spirit among all flesh, O God. Nasa aming kalagitnaan ka, Panginoon. Hallelujah. At ikaw ang aming sentro, Panginoong Hesus, sa umagang ito. Huwag mo pong pahihintulutan na lalabas kami sa bahay panambahan na ito na wala po kaming makukuha, Lord Jesus, ma-absorb sa mga salita mo, O Diyos Ama. Be with us today, O God. Hallelujah. Bless your words. Anoint thy servant, O God. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, we pray. Everybody say amen. Amen. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Before you may sit, I would like to give this a message, a title of this message that says, Identity Before God's Eyes. Identity before God's eyes. Makakaupo na kayo, mga kapatid. Pag sinabing identity, mga kapatid, what does it mean? Ano? Ano ba ibig sabihin ng identity? Pagkakakilanlan. Amen. Tama. Now, sa ating mundo, mga kapatid, sino po sa inyo may mga ID dito? Taas ang kamay. ID. Kahit hindi valid ID, basta ID, mga kapatid, na naka-attach ang inyong pangalan, that is ID, mga kapatid, na nag-identify na ikaw yung nakasulat dyan
Kagaya na lang ng driver's license, mga kapatid. Driver's license na ito ay valid ID na kung saan naglalaman ng impormasyon ng humahawak nito at nagsasabi kung ano ang purpose nito, kung ano ang aking kaarawan, kung sino ako. Ano pa nakalagay sa driver's license card? Ano? Date of birth. Wala ba dito nakalagay na pangalan ng magulang? Wala. Address. Wala. Address. Lahat yan, mga kapatid. National ID. Meron ba kayo national ID, mga kapatid? Yan, pagkakakilanlan natin yan. Meron naman akong ID, mga kapatid. Ministerial license card. Hallelujah. Na nag-identify sa akin bilang ako at bilang isang ministro, mga kapatid. Hallelujah. But in all of these things, hallelujah, pag-usapan po natin patungkol sa identity. We are going to talk about identity. And we will explore the identity we have before the eyes of our Creator. Shall we say identity? Identity. Alam niyo ba, mga kapatid, kalaunan, mapapag-usapan natin, hallelujah, na sa mundong ito ay meron pong mga nilalang o mga tao na hirap po silang malaman o unawain kung sino ba talaga sila. And it is a crucial crucial to ground ourselves in the truth that God sees us not as the world sees us, but as He has designed us to be. Iba po ang tingin ng Panginoon sa atin compare sa tingin sa atin ng sanlibutan. Kung yung kasama mo sa trabaho, tingin ka, ikaw si Arvin Custodio, Motolite owner ka, may shop ka ng Motolite, ikaw si Chito Arquita, taga dito, Bayanan, ikaw si Abigail Cuer, asawa mo si Ronald Cuer, but God, hallelujah, iba ang tingin ng Panginoon sa atin. Amen? Have you ever wondered, mga kapatid, about your true identity? What makes you you? Sa mundong napakabilis at napakadaling mag-iba, tayo po ay bombarded ng expectation, ng level ng pressure ng mundong ito. Pero ang pinaka-importante, church, hallelujah, what does God see me? Paano ako nakikita ng Panginoon? Ano ako sa harapan ng Panginoon? Sino ako na lumalakad sa harapan ng Panginoon? Yun ang importante, mga kapatid. Kaya tayo, mga Kristiyano, huwag natin habulin ang atensyon ng tao. Huwag natin habulin ang simpatsya ng tao. Huwag natin habulin ang expectation ng tao sa buhay natin. Habulin natin kung paano tayo tinitignan ng ating Panginoon. Amen? Hindi pagtingin, hindi simpatsya ng pastor mo sa'yo ang makakapagligtas sa'yo. There is only one God who can save us, and that is the name of Jesus. Clap your hands to Jesus. Come on, hallelujah. Yan ang pinaka-importante. Yung ano ang nakikita ng Panginoon sa ating mga buhay. Lumalakad ba tayo ng may kabanalan? Lumalakad ba tayo ng may pagsunod? Lumalakad ba tayo ng merong kababaang loob sa harapan ng ating Panginoon? Sino ba tayo? Ikaw ang makakasagot niya. Sino ba ako? Sabi mo sa sarili mo, sino ba ako? Banggitin mo pangalan mo. Ako si? Yan ang pangalan. Okay. Number 1, God created you with purpose and intent. Sabi sa sulat ni David, mga kapatid, ina-acknowledge niya na ang Diyos ang gawa ng Panginoon na ikaw man, ako man, o tayo mang lahat ay nilikha ng Diyos. And each one of us, not a random occurrence. Right. Hindi tayo nagkataon lamang, hindi tayo biglang sumulpot na lang dyan, hindi tayo biglang lumitaw na lang dyan, but it is a carefully crafted,
masterpiece of God's divine plan. Amen. Simula nang pinag-create pala, ito ang pinakamalinaw na sasabihin ko sa inyo. Simula nung kinreate pala ng Panginoon ng langit at ang lupa, ang 6-day creation ng ating Panginoon, kasama na pala tayo sa plano ng Panginoon. Right. Hanggang sa mga susunod na generation, because He knows the future. He knows what's nasa unahan sa atin, mga kapatid. Right. At marahil sa atin, malabo pa yung unahan natin. Lord, makakapasa ba kaya ako? Yung pinoproblema ni Maron, Lord, makakapasok ba ako sa PL Moon? Pero ngayon, sinagot ng Panginoon. Wow! Matagal niya lang pinoproblema yung pastor. Hindi ko alam, 3 linggo nang may pasukan sa PL Moon. Pero salamat sa Panginoon, may mga ginamit ang Diyos. Amen. Nakapasok ka. Okay lang kahit mahuli pumasok, basta pasok. Sa langit kaya. Okay lang kahit janitor, kahit yung mga biruan na gano'n. Yes, basta langit. Okay lang kahit tagapunas ako ng upuan sa langit. Okay lang kahit tambay ako sa langit. Basta langit. Kesa naman sa impyerno ka, lumalangoy ka sa lake of fire. Hallelujah. Walang katapusang impyerno. Mas okay na yung mga biruan. Okay lang siguro kahit ikaw ay taga-ganon lang. O asher ka lang sa langit. Basta langit ka. Kesa naman buong buhay natin, mga kapatid, hindi tayo kilala ng ating Panginoon. He said, hallelujah, into His disciples, kami gumagawa ng mga kagila-gilalas, mga milagro, nagpapalayas kami ng mga demonyo na naalihan sa tao. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala. Magsilayas kayo sa harapan ko. At minsan tayo, tingnan natin ang ating mga sarili. Yes. Kumbaga, minsan ba sa mata ng ating Panginoon, yes, nagpupuri ako, umaatid ako ng gawain, umaatid ako ng midweek, Yes. nagpa-practice ako every Saturday. Pero hindi natin alam, buwal na tayo sa harapan ng ating Panginoon. And that is dangerous. Amen. Mind you, that is dangerous. Ginawa na ng mga apostles yan, gawin din nating pattern na maiwasan natin yung, hindi ako ang tinutukoy ng Panginoon na yan. Yung mga Kristyanuhan lang ang gumagawa. No? At hindi tayo yun. Sabi mo sa sarili mo, hindi ako yun. You were created by God. Ito'y katotohanan, church, na tayo nung una pa lamang, God is the ultimate creator and architect of our lives. Nasa sinapupunan ka pa lamang ng nanay mo, at bago ka pa makilala ng mga magulang mo, ng mga tao sa paligid mo, kilala na tayo ng ating Panginoon intimately. Salamat sa Panginoon, may bagong blessing na dumating sa amin, mga kapatid. Napakabilis lang, pero that is very, very quick. May dumating bagong blessing sa amin na baby, mga kapatid. At may fear pa ako nun, mga kapatid, na what if pag ganito nangyari. Pero salamat sa Panginoon dahil napakasmooth ang lahat na nangyari. Alam niyo, mga kapatid, ini-imagine ko pag tinitignan ko ang mukha ng isang bata. Dahil pa kakainin itong bigas. Ilang pag nag-50 ako, magbe-20 pa lang to. Sabi sa Facebook, mga kapatid, marami kasi mga parent, yung mga kabataan na naging parent na ngayon. Marami silang mga kuda na 30 pala ako, tapos nursery pa lang ang anak ko. Okay lang yun! Diba? Nung nakita ko yung mukha ng bata, daming gatas na bibilihin dito. Masarap ang bata tingnan, pero yung responsibilidad, kaya mga young people, oh hallelujah, hindi biro pa lang pumasok sa pag-aalaga ka na. Alam ko nga si Kuya Ape nagsishare sa akin. Naalala ko nung time, sir, na walang-wala talaga. Ni hindi alam kung paano papainumin si Arjemson. Kaya ganito mo, yan yung tsura. Laki sa akin. Diba? Sabi nga ni Brother Arbe, nung pinanganak si Arbel, doon na lang kami medyo guminhaw-ginhaw. Pero yung dalawa, lumaki kami nang wala sa tabera, sa sariles. Kape ang gatas. Kape ang gatas, mga kapatid. Diba? Kaya nung nakikita ko yung bata, yung mukha ng bata, Diyos ko.
Matagal-tagal pa to. En pamilya. Yung en pamilya, mga kapatid, En pamilya. gastos, mga kapatid, no? Kaya hindi biro rin, mga kapatid, no? Pumasok sa ganyang sitwasyon. Pero salamat sa Panginoon, ipapasalamat ako sa biyaya na ito. Sabi ko nga, Escarena rin, tulog ako ngayong gabi, ha? Bahala ka na dyan. Ang sarap lang mag-alaga, buhat-buhat, pero pag wala na. Sa'yo na yan. Biro lang, mga kapatid. Ayan. Naranasan ng mga parents natin yun, eh. Di ba? Nakita ko si mama, natutuwa din kahit papano. Yes, Di ba ba? Pero, noong unang biglang pumupo, mga kapatid, salamat si mama nandun. Hallelujah. Ako, mga kapatid, itinuturing ko talaga anak ko yun. At dahil salamat sa Panginoon, you know, we've been in a very difficult, deepest and darkest moment of our lives, pero hindi namin dapat ipakita sa likod ng pulpito every time I preach behind this pulpit. Kailangan ipakita sa inyo na malakas sir eh. Kinakailangan ipakita sa inyo na walang problema eh. Dahil kapag pinakita mo na konting sumimangot ka, umimik ka, pumalag ka sa responsibilidad, pumalag ka sa sitwasyon ng buhay, sasakyan ka ng kaaway eh. You're right, you're right. Alam nyo ba ganun tayo, mga kapatid? Pag pinakita mo sa diablo na mahina ka, Yes. pwede kang sakyan ng kaaway sa problema na kinakaharap mo. Right. At lahat tayo ganun, mga kapatid. Minsan, hallelujah, wala nang butas na yung pulsa ng pantalon mo. Yes. That's At pag true. minamagnify mo yung problema, meron kang doubts, meron kang bitterness, meron kang trauma sa nakaraan mo, pwede kang sakyan ng diablo dyan at pahinain ka. Yes, yes. Damay ang pagdamay ang spiritual mo, Yes. damay ang physical mo. Ang ending, tatamarin kang magsimba. Yes, yes. Do the That's fact sa right. una, hindi naman dapat dinadamay, hindi naman dapat Yes, amen. damay ang pagsamba mo, ang paglilingkod mo sa Panginoon, pero ngayon nadadamay na. Yes, yes. Dahil sa mga problema. But I tell you, church, meron tayong Panginoon na kahit anumang sitwasyon na pwedeng malapitan, na malalapitan. Palakpakan natin si Jesus. He said, you are fearfully and wonderfully made. When God created you, He didn't make a mistake. You are the perfect design for the purpose. Watch this. For the purpose He has planned for you. Tayo ang perfectong disenyo ng Panginoon para sa purpose na pinaplano niya para sa iyo, para sa akin. Pero minsan ang tao tumitingin lang sa itsura, di ba? Right. Pero basurang ugali. Uh-huh. Ang tao tumitingin lang sa outward appearance, pero walang respeto. Oh, hallelujah. Hindi kaya maalaga sa katawan mo. You're right. Pero sa bahay, hindi mautusan. Pastor, kaya nga fearfully eh. Takot sa akin yung nanay ko, utusan ako kasi alam niya, hindi ako susunod. Uh-huh. Yan ba pag-create sa'yo ng Panginoon, kaya ka fearfully? Uso kaya ngayong kabataan, madalas sumasagot ng pabalang sa mga magulang. Mamaya, may pananalita ako para sa inyo. Makinig kayo na. God does not make junk. Everything about you, your talents, your strength, alam nga ng Panginoon, even our weaknesses eh. It is all part of the unique way He has formed you. Tasang kami ng walang kahinaan. Wala, dahil perfect ang church nito. Pastor, paano naman yung mga pinanganak na sobra at kulang? Mahal pa rin naman ng Panginoon yan. Perfect pa rin yan sa harapan ng ating Panginoon. Without nasa dito si Brian. Alam naman natin ang kapansanan ni Brian, di ba? Hindi siya tuwid maglakad.
Pero he is a perfect design of God that He has planned for his life. Walang magkamalaki mga kapatid, kahit yung may mga kapansanan, mahal din ng Panginoon yan. Tinuring din ng Panginoon na anak nila, anak ng Diyos yan. Lahat yan, nasa unique plan tayo ng ating Panginoon. Ano naman, kung ganun siya magkamay, pansin naman natin yan eh. Hindi naman lihim eh. Pero perfect plan niya ng ating Panginoon. He is in the unique plan of God. Woo! Hindi gumagawa si Lord ng pangit. Sabihin mo sa katabi mo, hindi gumagawa si Lord ng pangit. Pero ba't siya? Sabi mo, pero ba't siya? The world may tell us that our worth is based on what we do, how we look, or what other thinks of us, but God's perspective is entirely different. When your value comes from who He says you are. Everybody say praise the Lord. Yung sinasabi ko sa inyo kanina mga kapatid na may mga tao sa mundong ito na hirap unawain kung sino ba talaga sila. Mga kapatid, sa mababaw na pang-unawa, ang plano ng Diyos napakalinaw lang eh. Yes. Madaling sundin ang kalooban ng Diyos kung marunong ka lang sumunod at marunong ka lang makinig. Nakikinig ba kayo? Marunong ba kayo sumunod? Ito ang utos niya. Sundin mo. That's it. Hindi ka na maliligaw doon. Kapag merong mga misunderstanding sa loob ng tahanan, sa loob ng church, may commands, may pressure ng buhay. Listen to this. Ang deciding factor dapat natin ay ang Word of God. Yes, right. Tandaan niyo yan. Kapag meron kayong mga conflict sa loob ng tahanan, merong misunderstanding sa loob ng church, ang deciding factor dapat ang Word of God. Tandaan niyo yan. Hindi dapat boses ng kapitbahay mong chismosa. Dapat ang Word of God ang babalanse sa ating mga buhay. But many people are blinded by the devil, by the evil works sa mundong ito, lalo na sa panahon ngayon. Pansinin nyo, ang daming mga bata ngayon, pansinin nyo, marami mga bata ngayon na younger generation na confused na sa gender nila. Agree ba kayo dyan? Dati hindi naman ganun karampad yan eh. Yes, yes, yes. Pero ngayon, marami na kasi nakikita sa internet. Right. Sabi daw nila, pag nakakaramdam ka daw ng ganito, member ka na sa amin. Pag nakakaramdam ka ng, ikaw na lalaki, lumalambot na ang iyong... Pag lumalambot ka na, member ka na doon sa kanila. Tanong ko sa inyo, bakit maraming bastos ngayon na bata? Right. Bakit maraming irresponsableng kabataan na naging magulang na ngayon? At bakit maraming walang manners ngayon? Bakit maraming kabataan kumakasagot sa magulang, parang kapatid mo lang? Dahil sa nakikita yan. Dahil sa napapanood yan. Ako na magsasabi sa inyo ha, bawas-bawasan ang paggamit ng cellphone. Mga magulang, please. 9 years old, really? Yes. 8 years old, really? Nakikipagsabayan, makipagpuyatan sa'yo sa gabi? Ikaw si Papa, ikaw si Mama, nagsiselfone ka. Pero yung anak mo, naka-celebrate, nakadungaw pa rin sa cellphone mo. Nakikipuyat din. Right. Yun na yung picture, Franz. Lagay mo. Yung anak mo, kapag lobat yung cellphone, ganyan yung tsura. Sabi ng anak ko, "Ay, boring ng buhay." No? Ganyan ang itsura ng anak ko kapag kinuwanan mo ng cellphone. Oh. Tama ba ako? Mali kaya? Oh, tama ako. And listen to this. Pag ikaw magulang, sinasanay mo ang ganyang anak ko, nagiging irresponsible ka. Lahat ng magulang naghinti magsabing hallelujah. Hallelujah.
Kilala niyo yung sinasabi ko na si Charlie Kirk? Kilala si Charlie Kirk? Yung sinasabi ko noon. Yes. May picture ka dyan, Franz. Kilala niyo yan? Yes. Rampant sa TikTok yan eh. Kung may TikTok na app kayo. Isang political activist, isang author at isang media personality. Against siya sa divorce, against siya sa abortion, against siya sa LGBTQ+++++. And one time, may nagtanong sa kanya na isang young generation lady na sabi niya, mali ba ang abortion? At ang sagot niya, it is wrong to murder a baby. Sabi ng babae na nakasalamin niya nagtanong sa kanya kung napanood niya. Sabi niya, you're not murdering a baby. It is not a child. Really? Hindi child ang bata nasa sinapupunan? Alam niyo mga kapatid, sa Amerika kasi, rampant ang mga eskwelahan doon na okay na ang abortion, okay nang maniwala sa satanismo, okay nang maniwala sa mga Illuminati doon, okay nang maging bading, maging bayot, bakla, lesbian, gay, sa mga school. Bakit? Marami kasi mga professor doon sa kanila na bakla na ini-imitate ng mga estudyante. Pero salamat sa Panginoon, dito sa Pilipinas, hindi pa gaano karami. Amen. Tumadami lang sila. Di natin alam kung bakit tumadami kahit walang mattress. Pero dumadami sila. And the Bible clearly teaches us that sin blinds people to the truth. Kasalanan ang unang dahilan kung bakit tayo napapawalay sa presensya ng Panginoon. Have you tried to imagine, mga kapatid, lahat tayo nagkasala. May nagawa kang kasalanan, tapos biglang magsa-Sunday na, magpupuri ka sa Panginoon, bigla mo maaalala yung kasalanan mo. Naging guilty ka, di ba? Ako na ba nakakaramdam nun? Right. Kayo, hindi nyo nararamdaman yun? Sometimes ganun tayo eh. We commit mistake, we commit made sins. Pero salamat sa Panginoon, hallelujah, na kahit nandito ako sa church, ang simbahan ito ay para sa hindi mga perpektong tao. Ang simbahan ito ay para sa mga tao na kasalanan, sugatan na nangihingi ng tulong sa Panginoon, nangihingi ng direksyon sa Diyos, nangihingi ng pagpapatawad ng ating Panginoon. Perfect place ang simbahan para sa iyo. Para sa iyo ang simbahan. Wala namang pinaka-righteous na tao dito. Inabasa ko isang book, bigay ni Sister Abby. Sabi ng Book of Job, there was, Job chapter 1 verse 1 and 2. There was a man from the land of Uz. His name is Job. He was an upright and perfect man. Sabi ng book, mga kapatid, it is not means that Job is a perfect man, na hindi siya nagkasala. Remember, walang tao na hindi nagkasala. Lahat nagkasala. Right. And the Bible says in Psalms chapter 100 verse 3, know that the Lord is God. It is He who made us. Yes. And we are His. We are His people, the sheep of His pasture. Awit kaya yan. Awit ni Haring David. Ina-acknowledge na ang Panginoon na siyang Diyos na sinasamba. Listen to this, maganda ito. Because true freedom is not doing whatever we want, but being free to live as God's design. Ang totoong kalayaan ng ating buhay ay hindi doing whatever we want, kalayawan, kasalanan, kasiyahan sa sanlibutan, hindi yun ang totoong magpapabigay ng kaligayahan sa buhay mo. Ang totoong kaligayahan o freedom na sinasabi ng Panginoon is to live as God designed for us, for every one of us. Yun ang totoong kaligayahan na binibigay ng ating Panginoon. Amen ba mga kapatid? Palakpahan natin ang ating Diyos. Number 2, God sees you in your
inmost being. The verse says, you created my inmost being. He said, I created every part of you. Kahit yung piluka mo, kahit yung patay na kuko mo, kahit siguro yung mabawang hininga mo, part ng katawan mo yan. Amen. Kinreate ng Diyos yan. God knows the deepest part of you. Your thoughts, your desires, your struggles that no one else sees. Tayo ba mga kapatid, may mga sikreto tayo? Na minsan, kahit yung asawa mo hindi pa alam, na ikaw lang nakakalam. Amen. Yung mga battles tayo na tayo lang nakakalam. Agree ba kayo ron? Pero sabihin ko sa inyo mga kapatid, hindi ka nag-iisa sa pinagdaraanan mo. Hindi ka lumalaban mag-isa. Natalo ka man sa battles mo, pero may aral ka namang natutunan. Sa bawat bagyo ng buhay natin, may malalim na presensya ng Panginoon na tutulong sa atin. Yung testimony ni Ate Ludi, if I share, yung testimony ni Ate Ludi, last cottage prayer, we was moved by her testimony. Doon niya share mga kapatid, at ako, tatahitahimik lang sa gilid, pero ramdam ko yung presensya ng Panginoon habang kinukwento niya. Matagal niyang tinago, kahit yung mga anak niya hindi pala alam. But she learned to forgive. Meron kasi siyang taong iniiwas-iwasan, hindi niya mapatawad for so many years. Amen. Ang totoo talaga, hindi niya kayang magpatawad pag walang Diyos. If I share at Iludi, okay lang. Ang testimony niya mga kapatid, sabi ko, ano kaya yung testimony natin? He was attempted rape. At mahirap yun. Kamag-anak mo. But she learned to forgive. Kahit gaano kabigat. Kayo ba mga kapatid, dumating kayo sa punto na ganyan? Nahirap kayo magpatawad. Hirap kayong kalimutan yung nagawa na ang grabe ako eh. Nasaktan ako eh. Ang hirap magpatawad eh. Pero dumating sa punto ng buhay mo, in your deepest and secret moment, in your prayer time, bigla ka na lang parang hinilabusan ng Espiritu ng Panginoon. Then one day at a time, anak, learn to forgive. Naranasan niyo yan? Na dumating sa buhay niyo na kahit ang bigat, matuto magpatawad. Kahit gano'ng kasakit, learn to forgive. Because that's the thing. Matuto tayo magpatawad. Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Kaya tayo church, hindi lang tayo lumalaban mag-isa. May kakampi tayo. May kasangga tayo. At meron tayong matatakbuhan sa presensya ng ating Panginoon. He said, call unto me and I will answer you. I will answer thee. Amen. Alakpahan natin ang ating Panginoon. We often try to present ourselves in a certain light to show that the world what we want them to see. But God looks beyond the external because He sees your heart. Sino dito madalas mag-asawa kinakapos? Sabing hallelujah. Hallelujah. Dami mag-asawa ng partner dito na minsan kinakapos. Ito yan. Amen. Kinakapos kayo. Amen. Noong mga time na hindi pa kayo binibless talaga ng bonggang-bongga ng Panginoon, dumating sa punto na, patay ka diha. Walang masaing. Dumating kayo sa punto na ganyan. Oh, ang dami relate. Walang pambayad ng Meralco. Hindi mo alam kung saan mo hahagilapin yung pambayad. Papangutang mo sa iba. But God looks beyond the external. He sees your heart, your thoughts, your mind. Alam din ng Panginoon na may sakit kang pinagdaraanan eh. I don't want to broadcast it, pero sa atin siguro mga kapatid, meron kang
sinisikreto mong karamdaman na ikaw pala nga nakakaalam. But church, let me tell you, kaya kang pagalingin ng Panginoon. Amen. Hindi ko man alam kung anong pinagdaraanan nyo. Hindi man ito malubhang karamdaman o karamdamang emotional, stress, discouragement, kaya kang ihil ng Panginoon. Kaya kang pagalingin ng ating Panginoon. Alam nga ng Panginoon na ngayong week bukas ang bulsa mo eh. Pero ikaw patuloy ka pa rin pumunta sa church kahit wala kang pamasahe. Meron kang pumunta dito, below 1,000 na lang ang pere. Pero nandito pa rin ngayon, hindi halata. Magaling lang magdala. Meron dyan 1,000 lang ang dala, pero kung makataas wagas. Kasi ang priority niya, hindi ang ibang tao. Diyos ang priority niya. Hello? Meron sa atin dito, wala nang laman ng pulsa. Pero ang pagpupuri, sagad-sagad, nag-uumabaw. Kasi ang pagpupuri ay hindi nakabase sa pananalapi. Ang pagpupuri natin hindi nakabase sa pera, kundi ang pagpupuri natin nakabase sa pananampalataya natin sa Kanya. How many days na struggle kayo? How many days na kulang kayo? Pero look what the Lord has done. Binayayaan ka ng Panginoon. Ang pag-uumapo ng Diyos talagang overflowing. Ang sarap i-imaginein. Ang sarap purihin ng Panginoon, mga kapatid. Pag maraming pera. Paano pag wala? Wala rin pagpupuri. Ang sarap magpuri pag bago yung gadget. Pag ang daming libo sa wallet mo, sarap magpuri. Paano pag wala? Paano pag wala ng laman ng bigasan? Kaba ng bigas? Amen, amen. Paano pag nalulugi ang negosyo? Amen. Paano pag delay ang sahod? Yes. Kaya pa rin magpuri? Kaya? Amen. Hindi ko kayo marinig? Kaya ba? Kaya! Dahil hindi nakabase ang ating mga pananampalataya sa materyales na bagay. Nakabase ang ating pananampalataya sa Panginoon. Church, tingin kay Jesus. Walang kaligtasan sa unahan mo. Nandun sa taas. Walang kaligtasan sa kaliwat kanan mo. Walang kaligtasan sa likod na sa taas. Kung paano naipit ang mga Israelites ng Egyptians, wala silang ibang tinignan. Sa taas lang. Tingin sa taas, Moses. Nandun ang kaligtasan. Mountain side by side. Egyptians nasa likod. Dagat ang nasa harapan. Walang kaligtasan sa surroundings mo. Nasa taas. Ang ginawa ng Panginoon, He parted the Red Sea. Nakatawid ang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Kaya na-amaze si Haring David kung paano niya pinupuri at sinasamba ang Panginoon. Kung paano niya ina-acknowledge na yung sovereignty ng Panginoon na ikaw, O Diyos, ikaw ang nakakaalam ng lahat. Yes. You know my heart, Lord. Walang naitatago sa'yo. Ang sabi niya, nalalaman mo ang lahat, buong lahat. Nung nasa sinapupunan pa lang ako ng aking ina, nakikita mo na lahat bago mo pa ako sinilang. Bago pa ako isinilang ng aking magulang. It means, church, that in the moments of our failures, deepest and darkest night of shame, guilt, loneliness, God still sees and loves you. Yes, yes, amen, amen. Ang pagmamahal niya sa atin ay hindi lang kung saan tayo victorious sa buhay, Yes. sagana sa buhay, kundi sa panahon din na tayo ay down. Yes. Ang pag-ibig ng Panginoon hindi nakabase na tayo ay victory life. Right. Sagana ang buhay. Right, right. May pera ka sa wallet mo, hindi lang doon nakabase ang pagmamahal ng Panginoon. Right, right. Nakabase din siya sa time na lonely ka, Yes. lungmok Yes. ka, Yes, amen. may sakit ka. Hallelujah.
Kaya totoo yung sabi ng Panginoon that He will never leave us nor forsake us. Yes, amen. Totoo yan. Hindi niya tayo iiwan. Palakpahan natin ang ating Panginoon. Your identity, number 3, your identity is written in God's book. Psalms chapter 139 verse 16. The Bible says, your eyes saw my unformed body. All the days ordained for me were written in your book before one of them came to me. Balikan lang natin yung buhay ni Joseph. Si Joseph, sa last ending part ng Genesis, yung last time na na-preach ko, ang sabi niya, totoong nagplano kayo sa akin, pero yung ginawa niyo sa akin kasamaan, niloob ng Panginoon niyo na nagdulot sa inyo ng kaligtasan sa taggutom. Dali ko kayo sa buhay ni Esther. Hindi si Esther Arquita, ha? Si Esther. Si Esther ay mataba, ay, hindi, parang. Si Esther ay, sorry, nawala tuloy ako sa outline ko. Si Esther ay isang Jew. Amen? At bago siya maging Queen of Persia, kasi ang reigning and defending queen ay si Queen Vashti, na asawa ni King Artaxerxes. Now, one time, nagkaroon ng paligsahan, competition, parang Miss Universe. Esther, ikaw, kunya Esther, gano'n ka. Okay? Ang representative ng India, Pilipinas, talagang may representative. At hindi lang si Esther ang sumali sa timpalak na yun, patimpalak na yun. Alam niyo mga kapatid, nung binasa ko ito, si Esther ay 12 months nagpapaganda. 12 months siya nagpapaganda. Yung kalahating taon, yung 6 months, nagre-rejuvenate siya ng skin niya. Diba? Yung foundation, puti. Tapos, yung kalahating 6 months, nagbabad siya sa oil of myrrh. Wow! Alagang Baby Johnson's oil. Hindi dos oil siya. Luto yun. At buti mga kapatid, sa loob ng 6 na buwan, hindi naluto si Esther yung balat niya. No? At talagang the Bible says, declare it, napakaganda ng kanyang balat. Mabuti, makinis. Ow! Nakababad siya sa oil of myrrh. At we know na si Esther ang napili pumalit kay Queen Vashti. Now, yung posisyon ni Esther, yung pagiging reyna niya ng Persia, alam niyo bang nagdulot yun ng kaligtasan sa lahat ng mga Hudyo? Yes. Bakit? Alam mo itong talagang sa isang pelikula, may bida at may kontrabida. Sa buhay mo, sino kontrabida? Asawa natin, no? Minsan yung biyanan mo, no? Minsan. Now, si Haman ang kontrabida sa storyang ito. Pero inaw, mga kapatid, na si Haman ay kausap si Hari nga kasi. Boss, napatayin natin lahat ng mga Hudyo. Tayo natin. Bakit? Nanggugulo yan. Chismoso. Now, ika nga pag utos ng hari ay hindi babali. Na lahat ng Hudyo ay patayin. Kumalat yung balitang yun. Narinig ng mga Jews. Takot ako. Patay. Pero itong pinsan ni Esther na si Mordecai, ang sabi niya, Esther, baka yung pagiging reyna mo ngayon, may dahilan yan kung bakit nilagay ka ng Panginoon sa posisyon na yan. At para maligtas mo ang mga kapwa Hudyo mo. Ang sabi ni
ni Mordecai, Esther, ilabas mo na yung pagiging Hudyo mo. Hindi aksidente kung bakit ka nasa posisyon na yun. Biruin mo, we know the story, isang kembot at lambing lang ni Esther dahil syempre, ginamit niya yung kagandahan niya. Mas matindi pa yung 12 months na kaysa sa Vicky Bello, mga kapatid. Yung Vicky Bello, mga kapatagal yan, babalahatin pa eh. Doon sa kanila, pagpapaganda nila, 12 months, biruin mo, 6 na po nakababad sa langis. Wow. Ganda nun, grabe. Tapos lumalapit si Esther kay Haring Artaxerxes. Babe, bebe, ano yung sinabi mo? Ipapapatay mo lahat ng Hudyo. Ba yan? Alam natin, si Esther ay isa Hudyo. Ibig sabihin na ako dyan. And we know the story, mga kapatid. Her identity as a deliverer was written in God's will. Kumbaga, nandun na si Esther. Pinauna na ng Panginoon si Esther doon. So, hindi namatay ang mga Hudyo. Dineliver ng Panginoon ang mga Jews. Kasi may plano pala ang Panginoon sa buhay ni Esther. Sa buhay natin, mga kapatid, may plano ang Diyos sa iyo. Maniwala ka lang. Akala mo parang patapon na ang buhay mo. Akala mo parang wala ka ng silbi sa lapunan. Mga kapatid, don't think of that. May plano ang Panginoon sa buhay mo. He knows and He holds the future. Kapit lang, magtiwala kayo sa Panginoon. And God had prepared her for this moment, and through faith, she embraced her purpose and saved her people. Yan ang naging story ng Book of Esther. Kahit sa Book of Esther, walang God na mapakinggan dyan. Yes. Pero yung story, it brings impact Yes, yes. sa mga nagbabasa. Yes. Basahin niyo yung Book of Esther, napakaganda niya. You are not defined by your failures, mistakes, or even your success. You are defined by the fact that God has a purpose for your life. A story that is written in the book and written by Him. Isa pa sa story ng Bible, ang buhay ni Prophet Jeremiah. Si Prophet Jeremiah, mga kapatid, the Bible says, before you created me, bago ako lumabas sa sinapupunan ng aking nanay, tinawag mo na ako bilang maging propeta. Biruin mo, no? Wala. Nasa siyan pa lang, may calling na ng Panginoon na maging prophet. Tayo nga natin, minsan hindi natin mag-grasp yung calling ng Panginoon. Pari ba ng Panginoon tawagin ka sir, maging motorite? Diba? Pari ba natin na kayo, tawagin kayo ng Panginoon, maging successful business owner? Magkaroon kayo ng magandang trabaho? Hindi natin alam sa unahan natin eh. That God knows everything. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para kay Jesus. Last 30 minutes. Finding our identity in Christ. As we reflect on our identity before God's eyes, what Paul reminds us in 2 Corinthians chapter 5 verse 17, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. In Christ, we are new. Our identity is no longer based on our past mistakes. Yes. Our sins, our brokenness, our broken failure before. In Christ, we are made new, forgiveness, redeemed, and restored. Tandaan niyo na, we are already forgiven, we are already restored, and we are already redeemed. Amen. Si Zaccheo, isang tax collector o maniningil ng buwis. Profesyon niya ang magnakaw sa kaban ng bayan. Sa araw, Jesus was passing through Jericho. Napadaan doon sa lugar ni Zaccheo. At marahil, ang daming large crowd. Marahil si Jesus famous na before. At ito si Zaccheo. Gusto niya makita si Jesus. Dahil sa kapandakan ni Zaccheo,
Siguro mga 4:10, 4:11 lang height ni Zacchaeus. Nakita siya sa sycamore tree. At nakita niya si Jesus nandun. Ito yung sabi ni Jesus, when Jesus saw Zacchaeus up in the tree, He called by his name, Zacchaeus! Sabi mo, Zacchaeus! Baba ka dyan! Macho, baba! Sabi ni Zacchaeus, look, Lord! Bago pala yan, sabi ni Jesus, Zacchaeus, tayo mo ako sa bahay mo. Kasi sila sa bahay. Imagine niyo yun mga kapatid. Pag si Jesus talaga before, during their times, pag si Jesus talaga nagsabi siya, papunta mo ba? Talagang papapasukin mo eh. Kasi bali-balita si Jesus, nagpapagaling, nagpapalayas ng demonyo, at ikaw na tao na may pangangailangan ka, sarili mo, imbita mo talaga si Jesus. Si Jesus na mismo nagsabi, sa kayo, tayo sa bahay, usap tayo, paghatian natin yung nanakaw mo. Sabi ni Zacchaeus, look Lord, here and now, I give half of my possession to the poor. And if I have cheated anybody, tandaan ito kung ako naman ay nandaya kung kanino man, anybody out of anything, I will pay back for 4 times. Dodoble, aapatin ko na beses ang balik. Pag nagdaya ako. Jesus declared, ang sabi na ng Panginoon, Zacchaeus, today is the day of your salvation. Ang story nito mga kapatid, that Jesus gave Zacchaeus a new identity. Kasi ang past ni Zacchaeus ay magnanakaw. Ano ba kasalanan sa gobyerno? Pag ano ka? Nasa politiko ka. Magnanakaw talaga yun, ng pondo, no? Korupsyon. Mandaraya. Ganyan ang kasalanan ni Zacchaeus. Pero nung sabi ng Panginoon sa kanya, Zacchaeus, today, salvation has come to your house. Tanggapin mo ito. Wow. He is no longer defined by his past sin and failure. Yung pagiging greedy ni Zacchaeus, yung kanyang social status, pinalitan ng Diyos ng bagong identity. Tayo, hindi maganda ang ating mga nakaraan. Hello? Pangit ang ating mga nakaraan. Talagang dugyot ang buhay natin. Walang direksyon. Pangit. Pero ngayon, ang ganda na ng buhay natin ngayon. Inayos na ng Panginoon. Tutuwa ko na dito yung mga Bible study namin sa Brother Joel. No? Every Friday. Balita nila sa akin sa Taralona, nakita daw silang ahas, ganun kalaki. Ay, sawa. Haba. Siguro ginawang pulutan yan, Ate Alona ng mga ano. Totoo ako, no? Patuloy kayo maglingkod sa ating Panginoon. Patuloy tayo. Sa September 7, mga kapatid, meron tayong guest preacher dito. Dapat present tayo lahat. Talagang batikan. Talagang patubak. Bakal-bakal. Talagang sinesemento, pangangalan. Ready na kayo doon? Kilala mo na yung sir, no? Ready na kayo? Kilala mo yun. Atin kayo, September 7, meron tayong guest preacher, mga. Talagang batikan. Hallelujah. Sana daw, sabi niya sa akin, Pastor, isa lang ang request ko. Sana walang matis. Okay. Sabi ko, wala ako, Pastor. Ang Muntinlupa Church kayo, perfect ng mga kapatid ng dito. Hindi kakasama. Wala matitisod dito. Matigas mo kami dito. Hallelujah. Okay. Balik tayo. Isang beses pa na pinaalala ni Apostol Pablo in Romans chapter 8 verse 17 that if we are children of God, then we are heirs. Hindi yan buhok ha? Heirs. Heirs. Heirs of God. Heirs. 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 Walang H. Heirs. Kayo na. Heirs Heirs. of God. Of. Heirs. Hindi yan buhok ha? Nilinaw ko nga sa inyo. And co-heirs with Christ.
Christ, Heirs. if indeed we share in His sufferings, in order that we may also share in His glory. Nagapagmana tayo ng Panginoon. Have you ever wondered on that, mga kapatid? Yes. Strong words na ginamit ng Panginoon. Hindi lang para sa kanyang kaharian, kundi para sa kanyang mga anak din. Mamana tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? So when we understand our identity in Christ, we stop looking for validation from the world. Yes. Amen. Don't seek for the approval of the other Right. people. Right. Huwag kayo maghingi ng validation ng ibang Yes. tao. Yes. Huwag Yes. niyong tignan, ito ang pamantayan niyo. Wag. Yes. Ang pamantayan natin ang Panginoon. Right. Right. Laging tingin kay Jesus. Stop measuring ourselves on external standards and begin live in the truth of who God says we are. Amen ba, mga kapatid? Palakpakan natin si Jesus. Lapit na, 5 minutes. Number 5, the importance of living out our God-given identity. Now that we understand that our identity is found in God's eyes, how should we live? There are 2 things that I could share. Live with confidence. Live with humility. Yan lang. Dito ako matatapos, mga kapatid, sa Joshua chapter. Ano ba yung story ni Rahab? Nasang story yan? Joshua chapter 2 or 3? Chapter 2. Si Rahab na taga Jericho, actually hindi nga natin siya expect na mapabilang sa heroes of faith, di ba? Yes. Pero dahil si Rahab ay isang prostitute, bibenta ng panandaliang aliw sa mga kalalakihan. 2 spies na pinadala ni Joshua para manmanan ng Jericho. Alam natin ang story, mga kapatid, na si Rahab in-accommodate yung 2 spies. Hindi niya isusumbong. Bago matulog yung 2 spies, kasi pinatulog ni Rahab dun sa bubong at tinabunan ng mga dayami. At bago matulog si Rahab at yung 2 spies, umakyat siya doon. At sabi niya, uy, totoo ang Diyos, no? Narinig kasi dito, bali-balita. Yung Diyos na sinasamba niyo, siyang naghati ng dagat. At alam niyo, sabi ni Rahab, naniniwala ako doon. Yes. Baka naman po pwede, bigyan niyo ako ng favor. Hindi ko kayo isusundo. Bigyan ko niyo ako ng favor. Naniniwala ako sa Diyos na pinaglilingkuran niyo. Gagabiin niyo ang Jericho. Pwede niyo bang i-spare ang buhay ng aking pamilya? Kasama ko, ang nanay at tatay ko, mga kapatid ko. I-save niyo kami. Glory, hallelujah. Sabi na rin, pwede niyo ba akong tulungan ang pamilya ko? Kagaya ng pagtulong ko sa inyo. At sabi ng 2 spies, itataya namin ang aming buhay sa iyo. Oh, ganda, no? Huwag mo lang ipagsabi na nandito kami sa tahanan mo. Amen. And the rest is history. We know Rahab entered Promised Land. And you know what? Rahab was the first convert into the Promised Land. Yes. Siya ang unang convert ng Promised Land. Siya ang unang akay ng Promised Land. Wow! Ang ganda, mga kapatid. At doon, mga kapatid, ito lang ang sinyalis natin, ha? Pag umalis kami dito, magtago kami sa malayo, pagbalik namin, ihulog mo yung scarlet thread. Ano yan? Yun yung story na yun. The rest is history. Si Rahab nakapasok ng Promised Land. Hindi binigay ng Panginoon kay Moses ang promise. Hindi siya nakapasok eh. Even other Israelites. Yes. Pero isang Rahab na prostitute nakapasok. Wow! Patunay lang yan ang Panginoon, hindi tumitingin sa nakaraan mo. Yes. Kahit gaano kapangit ang nakaraan mo. Kahit pasagulero ka, lakas mo manigarilyo, lakas mo mag-inom, lakas mo, Brother Woody, mag-video okay. Di tinitingnan ng Panginoon yan. Ang tinitingnan ng Panginoon, kahit sintunado ang boses mo, basta tunado ang puso mo. Yan ang tinitingnan ng ating Panginoon.
God does not define by your past mistakes, your failures before. Yes, amen. It's not who you are before. Ito ka ngayon sa harapan ng Panginoon, naglilingkod ako sa Kanya. And to my conclusion, hallelujah, the language, your true identity is found in God's eye. Not in the fleeting opinion of the world. You were created on purpose, loved deeply, and chosen to fulfill a divine destiny. Church, live confidently and humbly, knowing that you are fearfully and wonderfully made. Shall we all stand, mga kapatid? Hallelujah. Lapit tayo muli sa ating Panginoon.